So, yun. Wall na tayo. So, dito sa wall, may wall architectural, structural, by phase. Yan. Siyempre, architectural yung halagay natin. So, project lang natin dito. Open natin yung properties. Yan. Wall. So, kung makikita nyo, lalabas yung basic wall natin. Yan. Pag pinroject natin, yan, kung makikita nyo, ang kapal ng wall natin. So, hindi man tugma dun sa size, dun sa drawing. So, edit natin. Sa pag-edit, kung anong size nung wall, pagpalagay natin 140 dito sa ano, or 150. Naku, 150 to eh. Yan. So, gawa tayo ng 150 na wall. Punta tayo dun sa 100 muna. Lagay muna natin dito sa 100. So, di ba lumiit siya? Then, gawin natin 150. Duplicate. So, tinuro ko na dati ito yung sa una, yung sa paggawa ng template, yung pag-duplicate ng schedule. So, gawin natin 150. Edit to. 150. Okay. Ayan, 150 na siya. Ayan, okay. So, yun, 150 na siya. I-align natin kasi hindi naka-align dun sa wall. Ayan. Kung mapapansin nyo, hindi makita yung nilink natin na CAD. So, pwede ang gawin dito, ilagay sa ibabaw or yung tawag dito, yung texture ng o yung transparency ng wall, i-edit natin para yung CAD file na link makita natin. So, yung sa pag-edit nito, pwede nating i-set sa fine, then wireframe. So, yun. Pag naka-wireframe, yan. Ito lalabas dun sa kaso parang same na pare sila ng CAD file tapos yung Revit pag naka-wireframe. So, pwede mong gawin, i-shade mo siya. Yan. Pag naka-shade, di makikita yung CAD file. Ang gawin natin, yung CAD link is yan. Yung CAD link, i-pick natin, then set natin sa foreground. Yan. Then, pupunta na sa ibabaw yung CAD file. So, kung mapapansin nyo, malabo pa rin yung CAD file. Ang gagawin naman natin, edit natin yung transparency ng wall. Yung tinatawag na transparency. So, paano pumunta dun sa setting ng pag-edit ng transparency? So, pupunta tayo ng visibility na tinatawag. Ito. Graphic visibility. So, andito yung mga yung mga ginagamit natin dito sa Revit, andito lahat.
Yan, pwede natin siyang i-edit. Yan, wall, window. So, yung wall, yan. Makikita mo yung lines niya, patterns, transparency. Yan yung project surface niya. So, sa pag-edit ng wall, transparency, click nyo lang to, then override. Ang transparent siya, hilahin natin kung hanggang saan natin iset. Yan, pagpalagay natin na yan, 60, kaya 50. Basta tansya natin. So, okay. Yun, ano siya, parang medyo nag-clear yung, ano niya, pagka-shade. Kasi naka-shaded pa siya. Yan. Then, pag another wall na tayo, ganun na siya. Yan. Siyempre, yung mga wall lang muna lalagyan natin. Napapansin niya, malaking wall niya. 100 lagay natin kasi lang po 100 to. 150 pala. 125 to. Edit natin. 125. Okay. Yan. So, 125 yung ating wall pala. So, pwede natin sukatan dito or sa CAD file para maganda dito. Kaya maganda, dalawa yung screen natin eh. Para naka-open yung CAD, naka-open din yung Revit. So, 150 siya dito, pero ba't dito sa Revit? Yan. So, yun yung paggamit ng wall. So, makikita nyo dito sa elevation yan, naka-set ulit natin sa fine. Then, shaded. So, ito yung ating wall. Yan, yung reference natin taas. So, sa pag-set nito, kasi sobrang taas niya, lumampas dito sa level 2. Ang gagawin natin, i-pick lang natin, then, yung base niya is level 1, yung offset nga. Yung top constraint niya, kaya natin level 2. Yan, pupunta na siya sa level 2. Tapos, pwede rin naman yung hinihila to pababa. Yung wall. Pero maganda, iset natin dito na sa properties. Yan. Para kung iangat natin siya, ito naman, yung base offset, halimbawa is, nakaangat siya ng 100, yan. Aangat to ng 100 simula sa level 1. Yun yung gamit ng properties.
So ito namang isa sa taas, hindi siya. So kung babalik natin, 0 lang natin. Yan. So sa pag 3D, pick lang tong bahay na to. Yan. Yan, lalabas na, naka 3D na siya. Fine ulit natin. Shaded. Yan. Ito na yung wall niya. So kung gusto niyo makita lahat ng view na inopen natin, meron command na makikita yung mga inopen natin na window or yung view. So command lang tayo ng WT. Yan. So lahat kanina ng mga inopen natin na view, elevation, plan, ano siya, parang nakatago lang. Pero once na inopen nyo, nag-window tab kayo, ito lalabas yung mga inopen nyo. So pwede nating bawasan kung hindi naman natin sila nagagamit. Yan. So, yan. Naka-open sa atin yung plan, 3D, tapos yung elevation. So, ito yung elevation niya. So, ito yung ating working drawing. Yung nakikita mo na pag binago dito yung sa plan, mababago din dito sa ibang view. Ayan. So, balik natin sa plan. So, sa pag 3D, merong way na command para lumabas yung 3D model. So, may command na ginagamit. So, pero pwede rin mabilis yung kung saan kayo may bilisan. Pero ang ginagamit namin is yung command na. So, ang command niya is BX. Yan. Nakikita nyo sa keyboard shortcut kung ano yung BX na yun. So, yun guys. Hanggang dito na lang muna ating tutorial. So, sa next part nito, magpapatuloy tayo sa ating next video. So, stay tuned lang po kayo sa mga i-upload kong video. Salamat po sa panonood. Sana may natutunan kayo sa araw na ito. Kung meron po kayong comment or suggestion, comment lang po kayo sa comment section para masagot natin sa ating next video. So, maraming salamat po. Ingat.